Balita mula sa bansang Australia, isang bar ang hinold up ng dalawang armadong lalaki makikita sa CCTV na agad dumapa ang mga tao nang pumasok ang mga nagkamaskarang suspect. Isa sa kanila ang nagwasiwas ng kutsilyo sa tauhan ng bar para buksan ang vault. Sa kabilang kwarto naman, dumiretso ang isang suspect na may shotgun, pinadapa ang isang customer doon at sinipa sa ulo. Hindi rin pinalampas ng mga suspect ang kaha ng bar. Maliban sa customer na sinipa sa ulo, wala namang ibang napaulat na nasaktan. Dalawang bagong uri ng palaka ang nadiskubre sa Katimugang Leyte. Natagpuan ang mga ito sa kagubatan ng Mount Nacolod. Naiiba raw ang mga ito dahil may halong pula ang kulay ng kanilang mga mata. Ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau ng DANR, malaking bagay ang pagkakatuklas sa mga ito dahil naipapakitang ang ating bansa ay isang biodiversity hotspot o mayaman sa iba't ibang uri ng mga hayop. 100 kabataan ang tinuli ng libre sa Rodriguez sa Rizal. Kanya-kanya sila ng diskarte para hindi kabahan sa ritual na pinagdaraanan ng maraming kalalakihan, lalo na tuwing bakasyon. Nakatutok si Cesar Apolinar. Tuwing bakasyon, tambayan ng kabataang lalaki ang basketball court na ito sa Barangay Burgos, Rodriguez, Rizal. Pero time out muna sila sa basketball dahil tutok sila sa bagong yugto ng kanilang kabataan. 100 bata edad 9 pataas ang nagpalista para magpatuli. Kanya-kanya silang diskarte para maibsan ang takot habang sinisentensyahan ng mga midwife at nurse na libreng nagbigay ng serbisyo sa tuliang bayan. Mga 3 taon na po. Kaya pala nakangiti na kayo ngayon. Opo. Sanay na. Opo. Ang 10 taong gulang na si Joshua Balajay pilit ibinabaling ang nararamdamang sakit sa kagat-kagat na bimpo. Tinurukan daw sila ng anesthesia pero ayon sa mga midwife, posibleng naiiyak lang ang ibang bata sa nerbiyos. Ba't ka umiiyak? Ha? Ba't ka umiiyak? Ha? Asan nanay mo? Tatay mo nasaan? Nerbiyos lang, pero hindi siya nasasaktan. Hindi, may anesthesia naman eh. Ang kuya naman ni Joshua na si Enrico Mistulang, minamanilang ang pinagdaraanan. Si Franz Ganson, 10 taong gulang, baka pang nanay at kapatid na nagko-coach sa kanya. Ipinahiram pa nga niya ang cellphone sa anak para malibang sa pakikipag-text sa kanyang ama. Mas ninervyos kayo? Oo. Bakit? Ewan ko basta, ninervyos ako. Nakabahan ako eh. Tuwing sisigaw siya eh. Talaga? Ang iba pang bata nagtyaga rin pumila. Baliwala raw ang sakit at pagtagaktak ng pawis. Sino yung nagdesisyon para magpatuli ka? Ako lang po. Talaga? Sinabi mo sa tatay mo? Ano sabi ni tatay? Pinayagan po. Bakit gusto mo magpatuli? Po? Bakit? Para po lumaki. Taon-taong isinasagawa ang Operation Tuli. Surgical operation ito na ibinibigay sa daan-daang kabataan. Libre rin ang antibiotic at anesthesia. Pang 10 years na po namin ginagawa itong aming libreng tuli. At ito naman ay palagi inaabangan ng mga bata dahil malaking menos, malaking tuwa ang mga magulang. Dahil siyempre makakalibre sila. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Wala raw katumbas ang pagmamahal ng magulang. Itong napatunayan ng pamilyang aming nakilala sa Santa Maria sa Bulacan. Kinailangan nilang magsanlapan ng gamit at magbenta, maging ng kanilang kasuotan, mahanapan lamang ng lunas ang karamdaman ng kanilang anak. Ang niyo pong matutunghayan ngayong gabi ay naglalaman ng masiselang video. Pasintabi po sa mga manonood. Makinis, kaputi at masayahin. Ganito'y pinanganak ang 8 buwang sanggol na si Ivan. Ngunit makalipas lang ang 4 na buwan, ganito na siya ngayon. Ang starting din kasi nagkasugat lang siya rito na isang maliit. Natulog lang kami ng isang gabi, nahawa na yung kabilang binte. Hanggang sa umakyat na siya ng umakyat paunti-unti. Tapos hindi siya gumaling. Tagtad ng mga sugat ang munting katawan ni Baby Ivan. Mula ulo hanggang paa at walang tigil ang pangangati.
Halos araw-araw, gusto hahawakan mo siya para wag magkamot. Hindi ka kakain, hindi ka matutulog sa kanya kasi sobrang kate. Yung ulo niya, sobrang kate, dudugo. Andun lahat sa higaan niya. Walang kabuhayan ngayon ang mga magulang ni Baby Ivan at nakikitira lang sa kamag-anak. At dahil sa kakulangan sa pambili ng gamot, 4 na buwan nang iniinda ni Baby Ivan ang kondisyon ng kanyang balat. Hindi man makapagsalita, dama ng kanyang ina ang bawat hapdi sa pag-iyak ng anak. Nagsasala lang din ako ng gamit. No, cellphone o gamit. Minsan, binibenta ko yung damit ko para lang may pandagdag. Merong damit ako na kakasya rin sa tao, yung bibenta ko kahit mura para sapin-sapin yung pera ko, madagdagan yung pera ko. Makabili ako kahit isang gamot. Sinamahan namin ang pamilyang Bartolome sa isang dermatologist para malaman ang kondisyon ni Baby Ivan. In layman's term, ang atopic dermatitis, ang ibig sabihin ito skin asthma. Okay? Kung meron kang lahi ng asthma o yung mga allergies, chances are magkakaroon ka din ng anak na meron ito. Sa kanyang pagsusuri, hindi lang skin asthma ang problema ni Ivan. May infeksyon na rin pala ang mga sugat nito. Kung hindi naagapan yung infection, pwede mag-spread dito sa dugo niya at ikamatay niya kasi pwede mag-sepsis yung bata. Nakakamatay yung mga komplikasyon niya. Nananawagan po ako sa mga taong nakakita sa anak ko. Hingi ako ng tulong para sa anak ko. Kaya lang talaga, hindi ko talaga makayanan yung mga gamot niya every week na 3,000. Kailangan pa pong sumailalim sa isang biopsy si Baby Ivan para matiyak ang kanyang kondisyon. Maraming salamat po kay Dr. Grace Beltran na sumuri at nagbigay ng gamot kay Baby Ivan. May kabigatan po ang kakailanganin niya sa kanyang patuloy na gamutan. Sa mga nais mong magbigay ng tulong kay Prince Ivan Bartolome, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! 2 aso, tignan nyo po, sa Laguna po yan, pinaghila ng karitona para mga kabayo. Rupa Gutierrez, bakit kaya umiyak sa isang press conference? Pulong balitaan. Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Blue